Ilang mga kongresista ho ngayon ang nagkukumahog para magpaliwanag sa kanilang mga botante kung bakit sila po ay pumirma sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Isang ehemplo ho dyan po sa may Caloocan City na kung saan ito pong si 2nd District Congresswoman Mitch Cayon Uy, talagang ang binabanggit niya, kinukumbisi niya po yung mga botante doon na pumirma siya dahil sa pondo na maaring mawala sa kanilang distrito. Aba, feeling pabiktim. O siya po ay parang nagpapakabayani at para makumbinsi po yung mga botante na siya po ay iboto at hindi po dapat na pansinin yung kanyang pagboto sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Marahil siguro ay dikita na raw po ang laban ho dyan sa may Caloocan City sa 2nd District. At dahil sa nagbabalik po, ito pong si dating Congressman Egay Irice bilang kongresista at dikit ang laban. May mga balita nga na parang nauungusan na ho ni Congressman Egay Irice. Ito pong incumbent na si Congresswoman Mitch Cayon Uy. At ngayon, may mga binabanggit siya na kasi baka mawala yung pondo kapag hindi tayo umalis sa mayorya. Ito, pakinggan ho natin mismo sa pananalita ni Congresswoman Mitch Cayon Uy. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama ba? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po, kanilo, alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag pumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung pondo inilaan dito, baka makuha na. Diba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko ito desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambayan niya. Diba? Pero ang importante, nasalit ko yon para hindi kayo mawalan. Aba, yun parang nagpapaawa pa ho si Congresswoman Mitch Cayon Uy na hindi ako nasasalo sa bala. Kasi yung aking paglalagda sa impeachment ay para sa kapakanan ng mga taga 2nd District dyan po sa Caloocan City. Aba, talagang siya po ay parang dapat ay purihin at kilalanin ang pagkabayani. Pero dito ho, siguro marahil ay ako naman, ang pananaw ko lang ho rito mga kababayan, baka natutunugan yan na talagang medyo delikado na ho siya sa eleksyon at 'di ba? Dikit nga ho at ang sabi lumalagpas para ho itong si dating Congressman na Egay Irice. At bukod ho diyan mga kababayan ay lumilitaw na talagang diyan po sa Caloocan ay marami po ang patuloy na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Ano po yung aking basihan? Diyan po sa binabanggit ko na yan na maraming pong maka-Duterte diyan po sa Caloocan City. Ito ho yung survey na nakuha ho natin, ito resulta ng survey diyan po sa Caloocan. Tignan nyo ho, ito ho noong March yung survey ay 8410. 8410, di ba? Ayan ang survey ho mga kababayan, 85% at 10%. 85% kay Mayor Along Malapitan, tapos ay 10% lang. Layo ho ng ng diferensya.
Kilometro o milya-milya ang layo ho ni malapitan at dating Senador Antonio Trillanes. Tapos yung April gumanda ng konti, naging 14 si Trillanes, pero 80 pa rin ho si malapitan. Ano ibig sabihin nun ito? Kasi ang magiging implikasyon nun ito, mga kababayan, alam naman natin na ito pong si dating Senador Antonio Trillanes ay anti-Duterte. Talagang isa po ito no, sa bumabatikos mula noon hanggang ngayon dito po kay dating Pangulo, sa mga Duterte ho, mga kababayan. So kaya ito ho, yung aking, ano lang naman ito, magiging parang implikasyon ng resulta ng survey. Noong Marso, 85%, ito pong si Along Malapitan, 10% Antonio Trillanes. Tapos April, ulit. Medyo nag-improve naman ho si Trillanes. Mula sa 10% ay naging 14%. At nabawasan ng katiting. Ito pong si Along Malapitan ng 82%, mga kababayan. So dito ho, kung pagbabasihan ho natin, ito hong survey, mga kababayan, kaya pati itong si Congresswoman Mitch Kahayon Uy, naalarma dahil sa, ang dami palang maka-Duterte dito. Itong si Congresswoman Mitch Kahayon Uy, pumirma po sa impeachment. Ipina-impeach si Vice President Sara Duterte. So kaya ngayon nagkakandara pa ho siya ngayon na magpaliwanag. At bukod ho dyan kay Congressman Mitch Kahayon, di ba, ay naunang nagpahayag na rin at sabihin natin na nagpapaliwanag. Diyan po sa Cebu, yung sa 5th District, yung asawa po ni Tourism Secretary Prasco, si Congressman Duke Prasco, ang binabanggit din ni Pondo. Si Congresswoman Mitch Kahayon, sabi ho niya, baka mawalan tayo ng pondo kapag tayo po'y kumalas sa mayorya at hindi pumirma sa impeachment. Sa Cebu, ganun din ho. Pondo na naman ang katwiran. Pakinggan ho natin itong balitang ito. Si Cebu Congressman Duke Frasco matapos pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Frasco, malalim ang kanyang dahilan. Magbabalita si Dale Israel. July 2024. Aminado si Cebu 5th District Congressman Duke Frasco, binabatikos siya dahil sa pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kilalang kaibigan ni VP Sara ang asawa niyang si Tourism Secretary Cristina Gracia Frasco. Naging spokesperson pa nga ang kalihim ni VP Sara noong 2022 elections. Pero sabi ni Frasco, kung hindi kasi siya pipirma, baka mapag-iwanan ang mga proyektong nakalaan sa kanyang distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, marisgo ang ato ang mga proyekto no sa lungsod sa Liloang sa Cebu Quinto Distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka buok ng mga congressman. Ayun, so pondo na naman ho ang kanyang katwiran dahil sa kung hindi raw po pipirma ay baka mapag-iwanan at hindi mapondohan yung kanya mga proyekto. Na alam naman natin, dyan po sa proyektong yan, isa po siya sa makikinabang. Dahil sasabihin niya, project ko yan iboto niyo ulit ako. So gano'n no. Ewan ko lang ho, baka may mga balita rin ho tayo na baka delikado rin ito. Ang kalaban niya ata mga Durano. Dyan din po sa Cebu sa kanilang distrito. Pero dito lang ho, isa lang po sa aking mga komentaryo. Ito, pananaw ko lang naman ho ito mga kababayan. Congresswoman Mitch Kahayon, uy, at kay Congressman Duke Frasco. Alam nyo, sa pagpirma ng, halimbawa, ito, impeachment, dapat to laging nangingibabaw. Ito, para sa akin lang naman ho, baka sa inyo, kasi base ho sa inyo mga pahayag, nangibabaw ho, yung pondo para po sa inyong distrito. Pero sa akin, ho, pag mga ganyan, prinsipyo ho dapat At ano yung tama? Halimbawa, dito ho sa kasong impeachment, laban kay VP Sara Duterte, binabanggit hindi, talagang siya po'y may pagkakasala at sinasabi, naglustay ng pondo, yung kanyang confidential fund, boboto ka dahil sa meron siyang kasalanan. Hindi dahil sa pondo. Dapat to ganon. Yun lang naman aking pananaw. Pero ngayon, nagkukumahog ngayon sa Caloocan, sa 2nd District.
mukhang delikado na ho itong si si Congresswoman Mitch Kahayonoy. Kaya't kinukumbisi niya at binibigyang katwiran. Nagpapaliwanag sa kanyang mga botante na hindi, ginawa ko naman yun para sa inyo rin eh. Ayun. Yun baka sinasabi kasi nakita niyo siguro itong survey, si Mayor Along Malapitan, ang layo, milya-milya ho ang kanyang agwat dito po kay dating Senador Antonio Trillanes, na alam naman natin talaga ito po'y anti-Duterte. So, isusuma mo, nag-survey, kasi kung ang Caloocan ay sabihin natin talagang wala po, hindi po sila maka-Duterte, maaaring number 1 dyan si Trillanes, di ba? Na kung ang mga taga-Caloocan galit po sa mga Duterte, baka ma-zero pa itong si Malapitan. Pero baliktad ho ang numero nagsasabi. Talaga 80 mahigit porsyento si Malapitan at ito hong si Trillanes na kilalang laban po kalaban ng mga Duterte 10%. Ibig sabihin, parang ang implikasyon nito, 10% lang po ng mga taga-Caloocan ang ayaw kay Duterte. At mayoriya po, 80% ang pabor kay Duterte. Yun lang ho, ang pagbabasihan mo yung dahil sa kay Trillanes at Malapitan. Ganyan din ho, maaaring sa 2nd District ng Caloocan, medyo sabihin natin tagilid itong si Congresswoman Mitch Kahayonoy. So, yan lang ho, banggit lang ho natin yan. Dahil kasi bakit kinakailangan ng ilang mga kongresista magpaliwanag po dito sa kanilang impeachment na ang isinasangkalan ho, baka mawalan ng pondo. Diyos ko pong buhay ito. Dapat to, ang laging rason, hindi, yan aking prinsipyo At ang aking paniniwala, nagkasala ho siya na dapat ho managot sa taong bayan at kinakailangan ma-impeach at harapin ang paglilitis sa Senado. Ganun lang ho dapat. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Sandali lang, Eli Saludar lang po yan. At syempre, huwag niyo po kalimutan na i-share at i-like para kayo po'y lagi updated sa ating mga komentaryo, mga pagbabalita at paglilinaw sa mga issue ho. Lalo na ho dito syempre sa binabantayan natin yung kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganyan po yung kinakarap na impeachment ni VP Sara Duterte at lahat po ng mga kabalbalan o sabihin natin yung mga kahit na kabutihan din naman ng ating mga politiko sa ating bansa. Maraming salamat muli. Ito po si Kyle. Magandang araw po sa ating lahat.